What do you like about Randy the most? Isa lang naman ang gustong gusto ko dyan kay paring Randy. Bully. Bully yan si paring Randy. Ang maganda pa niyan, ako lang ang madalas niyang binubully. Minsan si Leon, dalawa kami. Ang lalaki naming tao pero kami ang palagi niyang nabubuli. Paano ko nasabing bully? Kasi nung araw, nung first year high school kami, etong kwento na to na alam ko narinig nyo na to Nung nakaraan sinabi ko na pero bitin ko lang kasi related Nung first year, nag-umpisa yung tandem namin tatlo ni Randy, si Ambet, tsaka ako nung first year high school. Actually, same lang din kami ng pinasukan na elementary sa Santo Niño. Kaya lang kami ni Ambet magmula grade 1 hanggang grade 6 magkaklase kami. Kaya hindi namin masyado pang kasama si Randy kasi section 1 siya matalino kami maintain lang kami ni Ambit sa section 2 hanggang grade 6. Pero nung first year high school sa Masat, wala nang wala nang, hindi na tinitignan ng section yan kung ano ka ba pantay-pantay na kami yan kaya yun, doon nagumpisa. Siyempre, same lang pagdating ng uwian, isa lang naman ang way namin pag-uwi. Magmula sa Masat, lalakad kami sa gilid ng sports center. Tapos mag-iwahiwalay kami sa stoplight niyan si paring Randy papuntang sa Shue Avenue. Ako naman, kami ni Ambet, liliko na kami sa Sumulong. Ako naman sa Hanggat Tulay, sa may sa may JP Rizal. Pero ako unang liliko sa Dilapas. So yun, yun panahon na yun, yung mga unang araw ng high school namin, ang saya namin talaga nun araw-araw tuwing hapon magmula sa Masat. Napakaigsing lakarin yan, pero para kaming naglalakad ng mahigit ilang oras sa sobrang limot namin ng ang limot namin ng oras nun napakasaya namin talaga, biruan. Ngayon, sa kahabaan na yon, siguro mga 3 beses akong nadadapa kung hindi ba naman bully, habang naglalakad kami, papatirin yung paa ko sa likod. Kaya pala minsan nagpapati huli Kaya minsan muntik na masundot ng stick yung alangal ako kasi habang naglalakad kami, kumakain kami ng banana cue So yun, napakasaya, hindi matatawaran yung saya namin nung panahon na yun. So yun yung panahon na hindi pa nabubuo yung barkadahan namin ng 11 Boys kasi yung unang araw pa lang ng high school first year high school At ang isa pa, kung di ba naman bully, pag may nakakasalubong kaming magandang chicks, ang gawain niyan, pag malapit na, itutulak ako. Siyempre mababangga ako doon sa babae or what, mga babae. Ang hindi niya alam, hindi naman nagagalit yung mga babae, gustong-gusto nila. Kaya pagka yung ganyan, hinihintay ko lang na itulak niya ako Siyempre ako yung nakaka-chancing So yun ang pinakamasayang araw na magkasama kami. That old days. Hindi lang yan sa pagka sa banda, sabi-sabi din kami pumatok sa banda. Pag may lakad kami, tutugtog kami. At pagka yung tapos na yung pagkapahinga, yun, kwentuhan kami. Kaming tatlo magkasama lagi niyan si Ambit So yun. Then after nun nabuo na yung tropa namin, yung 11 Boys, yung barkadahan namin. Tinawag namin na 11 Boys yun kasi 11 kami sa tropa So yun, doon sa samahan namin na yon, napakaraming sweet memories.
mga masasayang alaala na hindi ko na maikikwento, napakarami talaga. Na yung mga memories na yun na doon na lang namin napapag-usapan, na bumabalik pagka nagsasama-sama kami. Tapos recently meron akong napanood sa online, sa TikTok yata yun o sa YouTube Shorts, na isang paper puzzle. Makwento ko lang kasi sabi ko nung nakita ko to, sabi ko yan alam ko na yan 30 years ago na-endorse na sa akin to ni paring Randy. Pinahulaan niya sa akin siguro practical arts yata yun subject namin. Ang practical arts yata namin 3 hours Kaya nung time na wala kaming ginagawa, sabi niya, pre, hulaan, isolve mo nga ito. Di ako naman solve. Ginawa ko, pulit ako sa notebook ko So, mahirap siyempre nung panahon na yun, hindi pa tayo ang hirap. Parang manghang-mangha pa ako Di punit ako, hindi makuha. Hanggang sa, kung hindi ba naman bully, hinayaan niyang mga lahat yung notebook ko, hindi pa rin tinuturo sa akin yung paano ang pag-solve nito hindi ko naman magawa kasi hawak niya kaya hindi ko maano talaga So, ang ginawa ko nung nakita kong ang dami ko kalahati na yung notebook, inagaw ko na hindi pa rin niya talaga tinuro. Kung hindi ko pa inagaw, hindi ko malalaman yung secret ang notebook ko pa naman nung panahon na yun, isa lang sa lahat ng subject, isa lang ang notebook ko So yun, kaya hindi ko makakalimutan tong puzzle na to seriously, kahit na sinasabi kong bully tong si paring Randy or maloko, which is maloko naman talaga, pero pagdating naman sa mga seryosong bagay or sa trabaho, well, hindi ko naman siya nakasama sa trabaho kasi magkaiba kami ng linya. Pero sa experience ko sa noon sa banda or sa isang institusyon, isang samahan, pagdating sa seryosong usapin is seryoso siya, hindi lang basta seryoso, ginagalingan niya. So with my experience sa banda namin, ginagalingan niya. Kaya nga bet na bet siya ni Sir Vic namin noon Kasi nga iba Kasi doon sa banda namin maraming magagaling, pero hindi lang naman galing ang kailangan sa isang grupo Kailangan seryoso ka, behave ka, kailangan on time, which is ganun si paring Randy ko Kaya nga, kagaya sabi ko, bet na bet siya ni Sir Vic dahil nga sa katangian niya na ganun Hindi ko nga maintindihan kung bakit kung bakit siyang gustong-gusto ni Sir Vic mas mapogi naman ako kaysa sa kanya Siguro dahil nga sa mga katangian niya na seryoso sa lahat ng bagay pagdating sa seryosong usapin. So kaya sa tingin ko sa trabaho niya, ganun din siya, ginagalingan. Which is hindi naman natin maikakaila dahil siyempre kaya naging maganda yung career mo, di ba? So yun. Siguro kung magja-judge ako sa isang contest at i-judge kita, pag sa seryosong bagay, ginagalingan 45%. Pagdating sa kalokohan, hindi na kailangan galingan kasi magaling ka talaga doon. So 90%, panalo ka. So yun lang. And to make this long story short, isa lang masasabi ko. Pare, happy birthday and enjoy your day.